I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about a blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head upside down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see. Hello mga langga, welcome back to my vlog, and this is Angelico yan. And for today's video, ayan, nag-travel nga tayo going to Iloilo para sa Dinagyang Festival 2025. Ayan, super nag-enjoy tayo dito mga palangga, as in kakaiba yung Dinagyang Festival. Grabe yung kanilang pagmamahal sa kultura at tradisyon. Grabe, super iba ang Dinagyang Festival. Pagkatapos nga nating makisaya at maki-enjoy dito sa Dinagyang Festival dito sa Iloilo, ayan, nagpasya na nga kami mga langga na mag-travel going to Boracay, kasi from Iloilo mag-travel ka lang by bus mga 7 hours. Ganon katagal ang biyahe mga langga. Ayan, at dahil nga chance na nga natin ito, kasi hindi pa nga ako mga langga nakarating ng ng Boracay. So this is my first time, at kasama ko dito nga aking beshi ang ang principal. Bagong passer yan. Ayan, Principal Enrique Luna. Ayan, kasat alam nyo ba mga palangga na excited, super excited talaga ako makapunta ng Boracay, kasi hindi ko pa nakikita yung Boracay sa mga pictures lang. So ayan mga palangga, dito nga kami ngayon sa sa terminal ng Ceres Bus going to Boracay, to Katiklan. So ayan mga palangga, dito pa lang talagang nagutom na kami from Dinagyang Festival. Maswerte lang talaga kami mga langga, dahil yung hotel na tinutuluyan namin malapit lang dun sa venue ng Dinagyang Festival. Kaya ayun, hindi ganun kalayo yung ninalakad namin, kasi wala kang masasakyan na mga taxi or bus ganun papunta sa venue, kasi closed po lahat ng mga yung mga street na dadaanan ng parade, ayan, ng Dinagyang Festival. Napawaw naman ako dito mga palangga sa bus na to. Ang ganda ng upuan, may pa-TV, tapos may pa-CR pa. So ayan mga palangga, nakarating na nga kami after 7 hours. Narating din namin yung Katiklan dito sa may port ng papunta sa Boracay Island. So ayan, dito na nga kami mga palangga. Pagdating namin dito, buti na lang hindi ganun kadaming tao. Tapos ayan, nakasakay agad kami ng ferry boat. Ay, tawag dito ferry boat ba to? Basta boat. Ayan. Diyan kami sumakay sa isang parang fast cut ganon. Tapos ayan, dumating na nga kami dito sa Boracay. Gabi na po yun. Ayan. Tapos sakay kami ng parang e-bike ganon, parang malaking e-bike. Tapos papunta sa aming venue na, kasi yung venue namin nasa beachfront, so nasa unahan talaga kami. At pagdating namin dito sa Boracay mga palangga, bubungan talaga yung vibes ng Boracay, as in yung masaya, tapos ang daming tao, mga foreigner, ang dami. Tapos dito na nga kami sa beachfront mga palangga dito sa hotel, at napamaganda naman talaga mga palangga yung napili na hotel ni Sir Enrique. Ayan, ang gandang linis. Tapos nasa beach lang talaga kami, nasa beachfront station 1. So ayan, medyo may kamahalan nga lang siguro yung napili ni Sir Enrique, pero ayan, hindi naman pinalagpas na hindi kami mag bar happy. Ayan, bar happy talaga. So ayan, nag-chill muna kami mga palangga dito sa may acoustic band dito sa may uptown. Ayan, dito sa may station 1. Ayan, nag-enjoy muna kami, kasi alam nyo naman, kailangan sulitin natin yung time. Yes, habang nandito tayo sa Boracay, kailang tulog lang talaga mga palangga. Pagdating namin dito, pasyal na kami mga palangga. Tapos pagka inaumaga, ayan, paglabas ko dito sa hotel, iyan ang bubungad sa mga palangga. Ma-appreciate mo talaga yung beauty. Ang ganda talaga ng Boracay. As in talagang ngayon ko napagtanto kung bakit binabalik-balikan talaga ito ng mga turista, ng mga tourist, local and international tourist, diba? So ayan mga palangga, andito na kami sa Boracay. Tapos yung first namin itinerary is mag-island hopping kami. Yes, magpapa-island hopping. Island hopping muna kayo mga palangga. Na-amaze talaga ako dito, kasi ang daming tao. Yes,
early in the morning, marami ng tao nakaabang na mag-island hopping kasi pag pumunta kayo dito sa Boracay, huwag niyong kalimutan mga palangga na mag-island hopping para ma-familiarize niyo naman yung lugar ng Boracay, ma-explore niyo yung Boracay Island. O diba? Kasi kung dito ka lang magpasyal-pasyal ka lang tapos hindi ka mag-island hopping, hindi mo mai-enjoy ang lugar mga langga. At syempre mga palangga, dahil travel tayo, dito nga tayo sa Boracay, kailangan pag nandito ka sa Boracay, early kang magigising mga palangga. Ayan, first trip nga kami, na-avail namin yung first trip na island hopping. So ayan, kami pinakauna sa bangka. Ayan mga palangga, kailangan talaga early ka para masulit mo yung time, ang buong araw sa pamamasyal. Para syempre sulit na sulit ang staycation mo dito sa Boracay. O di ba? At syempre, hindi natin palalagpasin, hindi tayo magpa-picture dito sa napakasikat talaga yung yung famous na Sand Castle dito sa Boracay. O di ba kailangan merong picture tayo diyan, may pa-video tayo diyan mga langga. Kasi ito naman yung talaga nakikita natin sa mga post sa Facebook, di ba? Sa mga pupunta dito sa Boracay, meron silang souvenir sa Sand Castle. And ayan mga palangga, na mais din ako dito sa lugar na to. Ayan. Yan daw ay pag-aari ni Senator Manny Pacquiao. Ayan. Giniba po yan nung clearing ba nung Boracay. Ayan, ay sali po yan. Ayan, ang ganda. Malakas, sayang talaga ang pera dito mga palangga. As in, sayang siguro yung malaki po siguro ginastos dito, milyon-milyon. Kasi magandang bahay to noon, magandang parang rest house, resort ba yun? Ang ganda, tapos ngayon nasira na to. As in, totally hindi na nagagamit. So ayan, na-amaze din ako sa mga bahay na nasa taas. Ayan, kasi yung overview, may kita mo yung Boracay. As in, yung mga gandang view or beach dito sa Boracay. Ayan. So ayan mga palangga, papunta na kami sa iba-ibang spot dito sa Boracay. Tapos ito yung makikita mo na nasa dagat ng mga sasakyan. Nakaka-amaze, ang ganda. Yung mga may paraw. Tapos dito nga kami sa may Reef Garden mga palangga, nag-snorkeling sila. Hindi na nga ako dito mga palangga nag-snorkeling kasi nagsawa na ako sa daram na makakita ng mga reefs, coral reefs ganon. Pagkatapos namin ng snorkeling mga palangga, kasi mag-12 na, dito naman kami napunta at kami dito, may pa-lunch, unlimited, only food. Yes, ayan, masarap yung pagkain dito. Oo, kasama to sa tour namin. Yung binayaran namin na 900 ba yun? 900 pesos. Kasama na yung food. Ayan, dito. Nagsawa, up to sawa. Unlimited, kahit pabusog-busugay talaga mga palangga. As in, busog na busog talaga ako dito mga palangga. Ang daming pagkain. Iba talaga yung may tour. Kasi pag nag-avail ka ng tour mga palangga, ito lang yung tips ko para sa inyo. Pag nag-avail ka ng tour, mas ma-maximize mo yung time, mas mapapadali yung kaysa mag-DIY. Mas mapapadali mo yung mga pupuntahan mo, hindi ka magpo-problema sa mga sasakyan. So ayan, kain muna tayo mga palangga kasi gutom na gutom kami dito. Ang dami naming nakain, tapos hindi namin pinalagpas yung kawa. Ayan, nalulutuin ka, parang isisigang ka dito mga langga. Lulutuin ka ng bonggang-bongga. Ayan, may nag-aapoy pa yan. So fresh na fresh si Sir Onrek. At siyempre hindi ako nagpatalbog dyan mga palangga. Ayan, nagpaluto din tayo ala sinigang di Angelico yan. So ayan mga palangga, kasi nakaka-amaze naman ng mga ganito. Yes, tapos hindi natin palalagpasin ng araw na ito na hindi tayo makapag-parasailing. Ayan, ito yung talaga yung goal namin ni Sir Onric. Isa sa mga gusto naming ma-experience, diba? Kaya samantalahin na natin. And nagparasailing nga kami dito mga palangga. As in, dito talaga kinabahan talaga kami ng kinabahan. Super nervous talaga. Medyo malaki-laki din yung binayad namin dito para sa nervous at kaba. Pero sulit naman yung ibinayad namin mga langga. As in, dito talaga na-conquer talaga yung yung takot ko sa matataas, fear of heights, ganon. Oo, ayun, super ganon po talaga kataas. As in, napapasigaw na kami doon sa
Napasigaw na kami, parang nasa langit na kayo nga langga. Super taas na, tapos malakas ang hangin. As in, matatakot ka talaga. Kailangan matibay ang loob, yes. Pero pag natagalan na, na-experience, pag nandun ka na sa taas, medyo matagal-tagal na, na-adjust mo na din yung yung takot mo. Tapos yung kaba, parang na-enjoy mo na yung yung ride, o diba, yung ride, yung paglipad mo, ganon. Then, may ganito talaga mga palangga dito sa Boracay, pag alas 4, alas 3 ng hapon, yes, pwede kang sumakay ng paraw. Ayan, sasakay ka ng mga paraw na yan. Ang gaganda, mga langga. As in, maraming mga turista ang nagpipila dyan, mga langga, na gustong sumakay ng paraw. Hindi ko na yan experience kasi nagsawa na din ako dito sa sa Daram, sumakay ng mga bangka. So, ayan. Pero ang ganda talaga, as in, siguro, inaabangan dito yung mga tourist, yung yung paglubog ng araw, na nasakay ka ng paraw, tapos may partner ka, may jowa ka. O, di ba ang sweet? Sana all. So, ayun mga palangga. At hindi natin pinalagpas na hindi tayo maligo syempre dito sa Boracay. Kailangan maligo din tayo. Experience natin yung napakagandang, napakalinaw na dagat, mala crystal clear water na dagat, tapos malapulbos na buhangin. Yes. At syempre pagkagabi, ayan mga palangga, may mga paganyan dito sa Boracay. As in, ma-enjoy mo naman. And so ayan mga palangga, isang araw na naman na puno ng adventure at katatawanan kasiyahan, yes, dito sa Boracay Island. Ayan, thank you so much. Hello mga langga, this is Angelico yan. Please don't forget to follow, like, and share my page. Thank you so much. Maraming salamat. Mwah. If I stand all alone, wake up in shadows, hide the color.